Ito yung isang part ng interview ni Vice President Sara Duterte patungkol sa explanation niya sa kanyang patawad speech. Hindi lamang inexpose niya yung katamaran ni Bongbong Marcos na siyang naging dahilan kung bakit naging labo-labo at walang koordinasyon sa loob ng kanyang pamamahala. Ito din ay direktang pambasag niya kay Claire Castro. Matatandaan natin na ang laging bukang bibig ni Claire Castro na ang Pangulo ay wala nang ginawa kundi trabaho at hindi bakasyon. Trabaho, trabaho, trabaho. Pero salungat pala ito doon sa talagang totoong nangyayari. Basag si Claire Castro, na-expose si Bongbong Marcos sa kanyang katamaran at na-expose yung ginagawa niyang mga walang kwentang mga desisyon. Hindi ko alam kung nagdedesisyon pa ba ng tama ito o hindi na. Pakinggan natin to. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong Aray mo. una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganon dapat ang leader. 'Di ba? Ganito ang gagawin natin. Ganito ang kailangan natin gawin. Ito ang gagawin ninyo. Ano ang masasabi nyo sa sinabi ko? Ano mga suggestions nyo? Tapos magpa-follow up ka. Hihingan mo sila ng report para malaman mo kung ano ang naging resulta ng utos mo. Yun, ganun dapat. Pero, Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. aray mo. Aray mo. Isa sa pinakamahalaga na meeting, yung cabinet meeting. Kasi nandyan lahat yung mga high-ranking officials, including yung mga secretary na bawat departamento. Yung mga secretary na yan, alter ego yan ng Pangulo sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Katulad na lamang ng Department of Agriculture, Department of Health, DPWH, mga yan. So, kailangan mong ipunin yan, kailangan mong magkaroon ng meeting para mapag-usapan ninyo yung mga problema at yung mga solusyon na gagawin ninyo. Paano mangyayari yan? Itinigil pala niya. Bangag, di ba? Bangag, di ba? Uulitin ko yung tanong. Bangag, di ba? Tinanggal mo yung isang meeting na napaka-importante para mapag-usapan kung ano ang mga problema, ano ang mga issue at paano ninyo susolusyonan. So ayaw mong makarinig ng problema. Ano yun? Ipinaubaya mo na lang sa mga ano mo, sa mga sekretary mo. Kaya pala nagkanda leche-leche, walang koordinasyon. Tapos ipinagmamalaki ninyo na dapat ang gagawin ay whole government approach. Paano magkakaroon ng whole government approach kung hindi naman nagsasama-sama ang mga cabinet members, ang mga secretary? Gaano ba kahalaga yan, Gosep?
Kunwari, yung Department of Agriculture, sasabihin niya, "Oh, may problema tayo dito sa farm to market road." Kailangan 'yan ng opinyon din ng DPWH, 'di ba? Yung Department of Tourism, kailangan nila, "Ay, kailangan natin ng ng additional flights papunta dito sa parte na 'to." Magrereklamo na yung mga tao, bakit daw ang mahal-mahal. Sino ang papasok diyan? DOTR. So, dapat si DOTR marinig niya 'yon, gawan din niya ng pamamaraan dahil hindi naman kaya 'yon ng Department of Tourism. Paano mangyayari 'yun kung hindi pala nagkikita-kita itong mga sekretary ng mga departamento? Paano nila malalaman yung problema ng isang departamento na tutugunan naman ng ibang departamento? Dahil yung isang departamento walang kakayahan na tugunan yung nakikita nilang problema dahil hindi yun yung mandato nila. Kaya pala labo-labo 'di ba? Labo-labo, kanya-kanya. Kung anong problema nito hindi naman kayang solusyonan, hindi ho kasi namin trabaho 'yan, kasi yung trabaho po kasi 'yan ng ng ibang departamento. So, paano 'yan? Para silang nangangapa sa dilim. Madilim talaga ang utak. Ano ba 'tong klaseng pamamahala na 'to? Yung isang meeting na napakahalaga tinanggal mo. Tapos laging sinasabi ni Claire Castro, merong private meeting si Bongbong Marcos ngayon, merong private meeting si Bongbong Marcos ngayon. Yung meeting na mahalaga tinanggal pala. Mas inuuna pa niya yung mga private meetings. Ano bang mga private meetings 'yan? Private meetings 'yan pero bayad ka ng taong bayan? Ano ba 'yan, mga personal ba 'yan? Hindi ko maintindihan, kasi walang 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 details yung mga private meetings na 'yan at saka kapagka tinatanong si Claire Castro, ang sagot niya "Ibibigay ko na lang po yung detalye sa inyo 'pag nakuha ko na." Hanggang sa wala na. Ano ba 'yan? Tuloy. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Ito ang magandang panribat ni Claire Castro. 'Di ba sabi nila sa facts lang nila. Hindi pwede at hindi maaari na tanggapin ng taong bayan yung simpleng pagde-deny na pagtatanggal sa cabinet meeting. Hindi pwede yung simpleng sabihin nila na hindi totoo yan. Kailangan maglabas ng records para patunayan, isampal kay Vice President Sara Duterte na sa part na to nagsisinungaling siya. Sigurado yan, bawat cabinet meeting may records yan kasi may agenda, may minutes, ano yung mga napag-usapan. Kompleto yan. Pero, yun ang problema. Kung wala silang maipapakita, totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Di ba, Gusip, sabi mo kung sino yung nagpaparatang, siya yung maglabas ng ebidensya. Yun yung sinasabi mo, di ba? Bakit ngayon yung palasyo ang maglalabas ng ebidensya? Ibang kaso na ito. Hindi na ito simpleng kaso lang na alegasyon na pwede mong sabihin na ay patunayan niya. Hindi pwede kasi interest na to ng taong bayan. May pananagutan ang mga politiko, lalong-lalo na yung presidente ng Pilipinas, na maging transparent sa lahat. Yung records na yon na magpapatunay na nagsisinungaling si Vice President Sara Duterte, kung meron, bala nila yon. Para sabihin, itong si Vice President Sara Duterte nagpapakalat ng fake news. Pero kung simpleng itatanggi lang nila, wala nang bisa yun. Walang bigat. Kailangan ngayon na patunayan nila using facts and records at yung katotohanan. Kasi yan ang laging sinasabi ni Claire Castro. Sa totoo lang tayo, sa facts lang tayo. So, patunayan mo ngayon yan, Claire Castro, na sa facts
lang tayo talaga magbabase. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks, or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit Parang tamad, katamaran to. Papatawag na lang kapag kakailangan na. Ano ba yan? wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Correct. Ano dapat ang mangyari sa basic education? Correct. At bilang dati siyang sekretary o yung mga sekretary, dapat yung vision ng presidente sasabihin niya sa kanyang mga sekretary na ito ang gusto kong mangyari. Na ito yung pangarap ko para sa edukasyon. Sasabihan niya si Vice President Sara Duterte. At siya namang mag-execute ngayon yung vision na yon ng Pangulo. Kasi alter ego niya si Vice President Sara Duterte sa Department of Education noon. So, paano ka gagalaw kung yung presidente mo, hinayaan ka na lang? Wala namang vision. Bahala na pala yung mga sekretary kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang mga departments. So, wala talagang leadership. Walang pamumuno. Parang ibinigay na lang sa mga sekretary yung bigat ng trabaho na sana ang unang-unang nagiging source ng mga programa, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong mangyari, pagbabako, pero wala. Ipinaubayan niya pala. Yung tungkulin na sanang siya ang gumagawa, pinatong niya sa balikat na lang ng kanyang mga sekretary. Kaya pala labo-labo kasi kanya-kanya. Kanya-kanyang vision dito, kanya-kanyang vision doon. Hindi makakatugma yung mga programa. Kaya naman pala, nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Katulad na lamang dun sa Department of, sa DPWH, alam naman natin yung flood control scandal. So yung secretary, bunuan, siya na lang. Oh, sige, ganitong gawin natin, ganito, ganyan, kasi wala namang mandat, wala namang binigay sa atin instruction. Sige, magtayo kayo dito, magtayo kayo dyan. So, nasa prerogative na ng secretary. Dito nagkaroon ng problema. Kasi yung secretary mismo, yung may control na. Hindi na yung presidente na siyang dapat may control sa mga proyekto, sa kung ano ang dapat gawin, sa kung ano ang dapat mangyari para sa ikauunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Wala. Ikinalat niya sa mga sekretary niya yung obligasyon, yung responsibilidad na sana siya yung unang-unang makitaan ng vision na ito yung gusto niyang mangyari. Bangag talaga. Tamad talaga. Mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino, 2028. At syempre sasabihin mo, kailangan ha, na pagkatapos ng 2028, ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kita mo na. Sila lang. Wala kang vision eh. Kaya kung gusto mo na maging maayos yung departamento mo, ikaw yung mag-isip. Hindi ganun yun eh. Dapat yung yung mga ideas, yung mga plano, dapat nagmumula muna yan sa taas, sa Pangulo.
Kaya nga tinawag kang Pangulo eh. Kasi may gusto kang mangyari eh. Trabahador mo lang yung mga nasa baba mo eh. Sila lang yung gagawa sa gusto mong mangyari. Wala. Kaya labo-labo. Kami ng mga USEC, ASEC, regional director, superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Gagi. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Yan na nga ba yung sinasabi ko kanina, di ba? Nagkanya-kanya yung mga departamento. Yung example natin kanina, yung farm to market road, under yan ng DA. Sila yung nakakakita kung ano ang kulang ng mga kalsa-kalsada. Paano magkakaroon ngayon ng koordinasyon kung walang cabinet meeting? At doon masasabi ni Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos at ipapasa naman niya sa Department of Public Works na sila ang merong mandato para sa mga kalsada, sa mga tulay, sa mga flood controls, di ba? Paano yun? So, kalat na kalat talaga. Kahit pa makita ni Department of Agriculture na dito kailangan natin ng flood control para yung mga palayan ay hindi mabaha sa panahon na sumasama yung panahon, hindi niya masasabi kay Department of Public Works. Kahit sabihin naman natin na sumulat siya sa secretary ng DPWH. Kung yung secretary naman nun, hindi naman niya priority yun. Kasi meron naman siyang ibang mga pinapaborang mga politiko para makakuha ng proyekto at makakuha ng porsyento. Pero kung harap-harapan na sa cabinet member, na sa cabinet meeting, masasabi ni Department of Agriculture Secretary kay Bongbong Marcos at uutusan niya ngayon yung Department of Public Works and Highways Secretary na, tignan mo itong problema ni Department of Agriculture Secretary ha. Tutukan mo to. Iba may command, may pangulo, may nag-uutos na kung ikaw ay nag-utos, sa susunod magpa-follow up ka kung ano na ba ang ginawa mo. Wala Kaya pala watak-watak talaga. Hindi niya alam talaga mamuno. Tama si dating Pangulong Duterte nung sinabi niya na weak leader yan. Eto na. Hindi naman basta-basta sinasabi to ni Vice President Sara Duterte na may ganitong nangyayari. Kundi nakikita na natin mismo. Taong bayan mismo ang nakakakita yung resulta. At kahit na hindi ka maghanap ng ebidensya dito sa pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte, saksing buhay tayo. Nakikita natin yung resulta na watak-watak talaga yung pamamahala ni Bongbong Marcos dahil yung meeting na napakahalaga para magkaroon ng chance o pagkakataon yung mga cabinet secretaries na mag-usap-usap, magpalitan ng mga opinyon at mga ideas, tinanggal pala niya. Tamad ka ba sa once a week na cabinet meeting, Bongbong Marcos?